Tayo ay nahirang, tayo ay napili na maging makasama pagdating ng panahon sa kaharian kung nasaan si Kristo ngayon dahil sa pagsunod niya sa kanyang Ama nung siya ay dito sa lupa. Yun mga kapatid ang ating format. Yun ang ating daan upang yan ay manatili sa buhay natin. Upang tayo ay magkaroon ng mabungang buhay. Ang mabungang buhay na maranasan natin ang kapayapaan ng ating buhay. Kapayapaan ng ating iglesia. Kapayapaan ng ating pamilya. Na manatili tayo sa daan ng Panginoon na may pagsunod kagaya ni Kristo Jesus. Dahil mahal siya ng Ama at mahal din siya. Mahal din niya ang Ama. Kaya sinusunod niya ang lahat ng ito. Kaya sabi ng John chapter 14, verse 15, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ito ang pagmamahal ng gusto ng Panginoon. Ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ang pagsunod sa kanya dahil symbolizes our love to our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ang mga bagay na makikita natin sa buhay natin, sa iglesia man, sa pamilya man, makikita natin sari-saring mga kagalakan, sari-saring mga problema ang ating dadanasin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay born again Christian. Hindi ibig sabihin na ikaw ay binago ng Diyos. Ay relax na lang tayo. Verse 2 says, inalis ng ating Panginoon ang mga sanga na hindi nagbubunga. Kahit sa ating mga buhay, mga kapatid. Bago tayo naging born again, bago natin nakilalang lubusan ang Panginoon, ano ang inalis sa mga ugali natin ng Panginoon? Ang inalis na mga bagay sa buhay natin, Panginoon, na hindi hadlang, na maging hadlang sa paglago natin ay ang mga bagay na nakikita ng Diyos na ito ay hadlang sa pagsunod sa kanyang kalooban. Katulad niyan, kung bago kayo naging born again, ano ang inyong mga bisyo? Ano ang inyong mga nakikitang sa buhay ninyo na labag sa kalooban ng Diyos? Katulad ng palamura ba tayo? Lasinggero ba tayo? Palaaway ba tayo? Kung titignan natin yung mga bagay na yan, kapag tayo tunay na pinili ng Diyos, kusang inaalis ng Diyos sa buhay natin yan. Dahil yung mga bagay na yan, yun ang hadlang sa paglago natin. Kaya ang matitira na lang ang mga bagay na inakala ng Diyos na siyang maging malago tayo. Ang pagmamahal, ang pagmahinahon tayo sa buhay natin. Ang marespeto sa buhay natin. Kaya lang minsan, ang pagmamahal na yan sa ating ang pagmamahal sa ating mga magulang, sa ating mga anak, minsan nagkaroon pa ng problema yan. Yan ay ang pruning. Yan ay sinadya ng Diyos na maranasan natin yan upang pagdating ng panahon, maranasan natin. Kapag hinilom ng Panginoon, maranasan natin ang ligaya, ang kagalakan ng ating mga puso kapag nagkaroon ng reconciliation. Laging manalangin sa Kanya, ibibigay at ibibigay niya dahil tinuturuan tayo how to persevere. Tinuturuan tayo kung paano tayo magtiyaga para sa Kanya. Everything is para sa Kanya. So, as a challenge sa mga kapatid, to be a fruitful life should be prioritized. Studying, meditating the Word of God. Dahil hindi natin ma-priority ang Panginoong Hesus kung hindi natin ito mapag-aralan, mapagnilay-nilayan. Sabi ng Bible, pag nilay-nilayan natin ang salita ng Diyos day and night. Consistent seeking and understanding. At gawin natin. Move, action, ang gagawin natin na naayon sa Kanyang mga salita. And then,
turuan din natin kung anong naunawaan natin sa mga salita. Tayo mismo magtuturo sa ating mga sarili. Kung paano natin dalhin, sundin ang kalooban ng Diyos na sa langit. At ating makikita, everything na magiging salamin tayo ng ating Panginoong Hesus pagdating ng panahon. Mga kapatid, ano ba ang priority ng buhay natin? Ano ba ang nagiging una everyday sa buhay natin? Trabaho? Pag-aaral? Negosyo? Sabi ko nga, hindi masama yan. Dahil nagmumula sa Diyos yan. But unahin natin everything. Unahin natin ang Diyos. Bago tayo magtrabaho, bago mag-aral, everyday sa buhay natin. Pray for guidance. Pray for wisdom. Understanding. Na matuto tayo. Na maunawaan natin ang pagkilos niya sa buhay natin. Amen?